Hello mga kabibig, welcome back sa ring bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag na ta with evidence. Naku po, nag-surrender na si Senator Jinggoy Estrada sa kanyang kaso na plunder which is non-bailable mga kabibig. But before that, ay nagpa-press con si Senator Jinggoy Estrada at meron siyang ibinulgar na malaking pasabog mga kabibig kung saan ilang ulit daw di umanong inalok siya ng minority bloc na lumipat na sa kanilang bloke, na lumipat sa grupo ni na Tito Sen. Pag lumipat daw si Jinggoy Estrada, ang kapalit daw nito ay ang pagbabasura ng kaso. Uy! So itong kay Jinggoy Estrada, tanim kaso to? Kasi sinabi ni Jinggoy Estrada sinabi ng minority bloc, ilang ulit siyang inalok, Jinggoy, lumipat ka sa minority bloc. Sige na. Yung kaso mo, mababasura yan. Lumipat ka na. Pero nanindigan si Senator Jinggoy Estrada. Kung totoo man itong sinabi ni Jinggoy Estrada, ibig sabihin ba na yung kaso ni Jinggoy Estrada ay tanim kaso? Na pinipilayan talaga ang majority bloc na totoong tinatarget ang mga senators na nasa majority bloc para hindi maimbestigahan ang flood control anomalies. Naku po, kailangan talagang hanapan ito ng solusyon kung ni Senator Jinggoy Estrada. O ito kabibig, ang kanyang press con kanina, ilang minuto lang ang press con ng Jinggoy Estrada. Kasi alam naman ng Jinggoy kung ano ang kanyang dapat gawin. Against me by the 5th Division of the Sandigan Bayan. Nais ko lang pong bigyan din ng mga bagay na ito. I will remain firmly with the majority bloc under the leadership of Senate President Alan Peter Cayetano. Hindi ako matitinag sa anumang panggigipit, pananakot, political maneuvering para talikuran ang aking paninindigan. I will not yield to threats. I will not be intimidated. I will not be pressured into surrendering my independence of judgment. I am giving instructions to the Senate Secretary to on hold my salary. Personal kong pasya ito upang ipakita sa sambayan ng Pilipino na wala akong intensyon makinabang sa pondo ng bayan habang nililinis ko ang aking pangalan. At higit sa lahat, hindi ako papasailalim ng kustodya ng Senado. I will not seek Senate custody. Hindi ko gagamitin ang Senado bilang panangga laban sa mga aligasyon sa akin. Nakahanda akong ipagtanggol ang aking sarili sa hukuman at hindi ako magtatago sa likod ng institusyong ito upang umiwas sa proseso. Ipagtatanggol ko hanggang sa huli ang aking sarili para patunayan na walang batayan ang mga paratang sa akin. Kalokohan ang lahat na ito. Mismo ang Senate Legislative Budget Research and Monitoring Office or yung LBRMO ang nagsabi sa ombudsman na wala silang anumang dokumento o record na nagpapakita na ako ay nagpasok ng anuman insertion sa 2025 national budget. Ang mahalagang impormasyon nito ay kinilala pa mismo ni dating Senate Blue Ribbon Chairman Senator Panfilo Lacson bilang isang makabuluhang ebidensya na sumasalungat sa mga aligasyong binabato laban sa akin. Yan na. So how can the office of the ombudsman file a plunder case against me when I am not even alleged to be part of or the mastermind of the supposed scheme? Wala po akong kinalaman dyan. Ngayon ko lang po isa sa publiko ito. Maraming beses po ako inalok na talikuran ang independent majority bloc kapalit ang pagbabasura sa aking kaso. Ngunit, hindi ko po ito tinanggap. Mas nanaig
ang paninindigan ko na ako'y manatili sa hanay ng mga kasamahan ko sa independent majority bloc. Hala. I stand my ground. Ngayon kung tatanungin niyo kung sino sila, abangan ninyo ang susunod na kabanata. I stand my ground because what is at stake here goes far beyond my personal circumstances. What is at stake here is the independence of the Senate. Hala. This institution must never become vulnerable to external pressure. Correct. It must remain free from political coercion, free from undue influence, and free from any scheme designed to weaken its constitutional role as a co-equal and independent branch of government. If this is the price I must pay for the decisions I have made and the principles I have chosen to uphold, then I am prepared to face the consequences, Hala. however difficult they may be, especially for my family. I will not be broken by accusations, nor will I yield to political pressure. I will meet these charges head on, defend my honor through due process, and place my faith in the truth. I will be proceeding now to the CIDG to voluntarily surrender myself. Oh. Maraming salamat. Hala. Yan kabibig. Narinig natin si Senator Jinggoy Estrada voluntarily surrender sa CIDJ. At kung sinabi, alam niyo kabig, grabe yung sinabi niya ha, ilang ulit siyang inalok ng minority bloc na lumipat sa minority bloc. I don't know kung sino itong mga senador na ito ang nag-alok sa kanya. Kasi itong mga senador na ito ang nagsabi, sige, pag maging minority bloc ka na, yung kaso mo mababasura na. Time will come, mare-reveal kung sino itong mga senador na ito ang nagsabi sa kanya. So meaning, kung i-analyze natin, so bali yung kaso ni Jinggoy, tanim kaso lang. Kasi pwede naman siyang mabasura kung lilipat siya sa minority bloc. What is the meaning of this? Pinaglalaroan nyo lang ang independent majority bloc? So totoo yung panggigipit? So totoo yung tanim kaso? Naku po, grabe naman mga kabibig. Senator Jinggoy Estrada said he will proceed to the Criminal Investigation and Detention Group to voluntarily surrender following the issuance of a warrant in connection with non-bailable plunder case filed against him. Estrada made an announcement as authorities move to enforce the arrest order issued by Sandigang Bayan. Naku mga kabibig, ang sinasabi natin. Naku po. Kasama pala sa pinakakasuhan ng plunder at pinapaaresto ay sina Manuel Bunuan, Denrel Cesar Cortuna, Manny Bulusan at Arturo Gonzales Jr. So ito yung 5 tao na kung saan ay pinapaaresto ng 5th Division. Who stand charge, no bail mga kabibig. Paano yan kabibig? Ano kaya ang mga reaksyon ng ating mga netizen hinggil dito? Kasi ang nakikita ng tao ngayon ay talagang ang tawag dito, sabi ni Jinggoy, ginigipit siya, ginigipit. Tapos ang sinabi pa niya ay talagang inalok siya ng minority bloc na lumipat sa grupo nila at maibasura ang kanyang kaso. Sabi ni Jinggoy na stand firm siya sa majority bloc. Nota kayo bibig ha? Ito yun Ito yung nandyan si John Vic Remulla, Senator Jinggoy Estrada umalis na sa Senado kasama si SP Cayetano at Secretary Remulla, which is papunta sila sa papunta sila sa CIDG. Kasama sina Peter Cayetano at si John Vic. Ayon kay Remulla, tutungo sila sa tanggapan ng CIDG. Ang pag-alis ni Estrada ay kasunod sa paglabas ng warrant of arrest na inilabas laban sa senador. Yan kabibig. Tignan natin kabibig ha. Kung ano ba ito. Well, nandyan naman si John Vic Remulla. Ako po, grabe. Grabe ang drama sa Senado, no? Sino kaya susunod na aarestuhin naman dyan?
'Di ba? O, si Bato, nagtatago. Si Estrada, nandiyan na, kinasuhan na, arrest warrant na, non-bailable ang kanyang kaso, plunder, pupunta na sa CIDG para mag-surrender. Sino pa? Sabi pa nga ni Trillanes, si Bongo ang susunod dahil sa ICC. Tapos, meron pa itong magkapatid na Villar. Naku po. Meron pa si Joel Villanueva. So, madami sa majority black ngayon na merong mga pending cases, mga kabibi. Senator Ben Padilla nga, pinakakasuhan na. Tapos itong si Senate Alan Peter Cayetano, questionable ang pagka-Senate President kasi dahil na sa kanyang, sa tawag dito, dual citizenship daw. Kung ano-ano lang mga issue na binabato nila sa majority black. Para ang hindi makasuhan dyan si Senator Amy Marcos. Pero sabi ng Senator Amy Marcos, nakaplano na lahat. Nakakasuhan silang lahat dyan sa majority black. Kung itong majority black, lahat na 13 na ito ay makukulong, kumusta ang ating Senado? Yung 11 na lang na minority black ang mga hari-harian? Ay, naku kabibi. Ano ang iyong komento hinggil dito? Tama lang ba? Naawa. Balikan ulit natin ang statement ni Senator Jinggoy Estrada. Nakakaawa ba ito? Or tama lang ito ni Jinggoy? Pero sabi ni Jinggoy, ma-report dyan na hindi naman ako kasali. This video again ang kabibig ha. Ito na. I'm already in receipt of the warrant of arrest issued against me by the 5th Division of the Sandigan Bayan. Nais ko lang pong bigyan din ng mga bagay na ito. I will remain firmly with the majority bloc under the leadership of Senate President Alan Peter Cayetano. Hindi ako matitinag sa anumang panggigipit, pananakot, political maneuvering para talikuran ang aking paninindigan. I will not yield to threats. I will not be intimidated. I will not be pressured into surrendering my independence of judgment. I am giving instructions to the Senate Secretary to put on hold my salary. Personal kong pasya ito upang ipakita sa sambayan ng Pilipino na wala akong intensyon makinabang sa pondo ng bayan habang nililinis ko ang aking pangalan. At higit sa lahat, hindi ako papasa ilalim ng kustodya ng Senado. I will not seek Senate custody. Hindi ko gagamitin ang Senado bilang panangga laban sa mga aligasyon sa akin. Nakahanda akong ipagtanggol ang aking sarili sa hukuman at hindi ako magtatago sa likod ng institusyong ito upang umiwas sa proseso. Ipagtatanggol ko hanggang sa huli ang aking sarili para patunayan na walang batayan ang mga paratang sa akin. Kalokohan ang lahat na ito. Mismo ang Senate Legislative Budget Research and Monitoring Office or yung LBRMO ang nagsabi sa Ombudsman na wala silang anuman dokumento o record na nagpapakita na ako ay nagpasok ng anuman insertion sa 2025 national budget. Ang mahalagang impormasyon nito ay kinilala pa mismo ni dating Senate Blue Ribbon Chairman Senator Panfilo Lacson bilang isang makabuluhang ebidensya na sumasalungat sa mga aligasyong binabato laban sa akin. So how can the Office of the Ombudsman file a plunder case against me when I am not even alleged to be part of or the mastermind of the supposed scheme? Wala po akong kinalaman dyan. Ngayon ko lang po isa sa publiko ito. Maraming beses po ko inalok na talikuran ang independent majority bloc kapalit ang pagbabasura sa aking kaso. Ngunit, hindi ko po ito tinanggap. Mas nanaig ang paninindigan ko na ako'y manatili
sa hanay ng mga kasamahan ko sa independent majority bloc. I stand my ground. Ngayon kung tatanungin niyo kung sino sila, abangan ninyo ang susunod na kabanata. I stand my ground Sabog si Jinggoy. because what is at stake here goes far beyond my personal circumstances. What is at stake here is the independence of the Senate. This institution must never become vulnerable to external pressure. It must remain free from political coercion, free from undue influence, and free from any scheme designed to weaken its constitutional role as a co-equal and independent branch of government. If this is the price I must pay for the decisions I have made and the principles I have chosen to uphold, then I am prepared to face the consequences, Oh, however difficult tatag they ni may Jinggoy, be, ha? especially for my family. Tatag ni Jinggoy. I will not be broken by accusations, nor will I yield to political pressure. I will meet these charges head on, defend my honor through due process, and place my faith in the truth. I will be proceeding now to the CIDG to voluntarily surrender myself. Wow, grabe mga kalbig, ha. Sabi ng mga netizen, grabe ang tapang ni Jinggoy. Kahit sa panahon na aarestuhin siya, hindi pa rin niya binaliwala. At the same time, tatag pa rin siya sa minority, sa majority bloc. Ito kabibig kanina, oh. Sinamahan si Jinggoy Estrada ng majority. Ito yung kabibig. Sinamahan siya ng Marcoleto. Diyan si Senator Amy Marcos. Tapos dito, nandiyan sila Camille Villar, Mark Villar. Nandiyan si Pia Cayetano, mga kaibigan natin sa video. Talagang sinamahan si Jinggoy Estrada ng kaniyang mga kagrupo, ka-block, mga kabibig. Pero naintriga ako kung sino itong mga senador na nag-alok sa kanya coming from minority block na kung magka-transfer si Jinggoy ay ibabasura ang kanyang kaso. So doon pa lang magdududa na tayo baka tanim kaso ito ni Jinggoy. Na pag diskitahan na lang si Jinggoy, naku po mga kabibig, grabe naman yung panggigipit ka ng kapwa senador. Ginigipit si Jinggoy ng kapwa senador. Grabe naman yun, oy. So yun lang kabibig or ng gobyerno. Yun lang kabibig ang atin is Libak-Libak for today. Don't forget to like, subscribe, and share this video pa sa trending news na ating pag-usapan. Bye everyone. See you next time. Grabe!